First of all, congratulations. You've been part of this gigantic and star-studded talaga na Green Boats. No? How was it? Your reaction? Um, I'm actually grateful and happy to be part of Green Bones. Syempre, this is directed by Direk Zig Dulay and of course, Sir Ricky Lee, diba? So, and kasama ko pa sobrang magagaling na actors. So, I'm very happy to be part. And yeah. Aabangan talaga natin to kasi kapag direct zig, ibang Oo. klase talaga. And naka-work mo na siya, ito, pelikula naman. So, congratulations. Any reaction naman na yung OST nyo is SB19, yung Niebe, ang ganda. Sorry, ano ulit? Yung Niebe ng SB19, part, yung sa trailer niya, sila kasing kumanta. Okay. Ngayon ko lang nalaman, nagulat ako na sila pala ang kumanta. Actually, nakakaiyak yung song nila. Kanina nga si Ruru, sabi ko, Ruru, parang naluluha ka na naiiyak daw siya sa kanta. So, ang ganda, ang ganda. So, thank you, SB19, for that song. So, yeah. Ayan, any preparations? First time mo mag-MMFF, di ba? No, Ay, this is my second time. And this time kasi 50th, di ba? Yes. Meron ka na bang like, parang ritual or susuotin sa awards? Sa ngayon, wala pa naman. Pero feel ko naka-green din kami. So, kasi green vote. So, yeah. Ayan, invite everyone. So, ayan. Hello, everyone. I'm Pauline Mendoza, and I'm inviting everyone to please support and watch Green Bones this coming Christmas, December 25. Thank you, Pauline. Thank you. Unahin po natin si Sir Neil Ramos na tempo. Sir Neil, there you go. Kami sa likod. Magandang ako, sir. Ang question ko po sa creatives, particularly for national artists, Lee, and sa Piazza, yung kanyang co-writer dito, at saka ang ating director, si Bilay. Gusto ko lang malaman po sana kung paano yung konsepto at yung story mismo ng Green Bones. Maybe you could share it po. Yung konsepto nitong project na to nanggaling kay JC Rubio. Dito po siya. JC? Nasa si JC. Ayun. Kinontak ko ni Nessa. Nag-present sila sa akin ng pitch deck. At na-impress ako dun sa story concept. May beginning and middle and end na siya. And yun. So nag-meet kami sa library. At nag-brainstorm kami kasama si Ange, si JC, si Nessa. Mga kasamahan ng team nila. Doon na, naglakbay yung material hanggang sa ano. Thank you so much po. Follow na po. Diretso na ako dun sa ating sa mga listeners natin. Nunod na video na, sir. Magandang hapon. Ito po ba yung una yung pasok sa MMFF? Good afternoon, sir. Ano nga po ulit yung tanong niyo, sir? Sorry po. Yung unang-unang mong pagsalang sa MMFF? Yes, sir. Gusto mo ano, pakiramdam na ikaw ay napasok na. Finally, Green Bones. Actually, sir, the very first time na napasali ako sa MMFF, para nagkaroon before yung Meant to Be with Bossing and Miss Don Solueta. Pero very special participation lang ako, like, sobrang bilis lang. But this time, nabigyan ako ng oportunidad na makagawa ng isang MMFF project, and I'm just so grateful because, to be honest, last year when I was watching Firefly, parang nung pinapalabas na yung end credits, bigla ko lang naramdaman at sinabi ko nga na pakiramdam ko next year magkakaroon ako ng MMFF project. And somehow na-manifest po siya lahat. And it was very challenging at first because ibang-iba ang telebisyon sa paggawa ng pelikula. But sobrang na-enjoy ko yung proseso at sobrang minahal ko yung panahon na ginugugol namin sa paggawa ng pelikula na ito. I'm just very grateful sa bumubuo ng team ng Green Bones because ginide nila ako throughout the process of this project. At hindi na po ako makapaghintay na mapanood po ito ng sambayan ng Pilipino. Pumirap pa ka agad na kasunod kong pelikula nito. Sorry po, sir. What made you interested dun sa
particular aspect na role mo dito? Sa material. The moment na nabasa ko yung script, it's very different sa mga the usual na nagagawa ko on TV like Lolo, Black Rider. It's very different. And ako kasi yung tipong tao na I always want to challenge myself to get better at ayoko mas stuck dun sa mga, sa comfort zone na meron ako. So, yun yung challenge ko. Every single day, gusto ko may bago ko mapapakita. Gusto ko nagiging better ako and to be the best version of myself. So, in this project, I guess, somehow na-push ako doon sa limits ko. Nag-prepare ako for how many months. Nag-workshop ako. I watch a lot of films like Wong Kar-wai movies para lang makita ko yung difference ng totoong cinema, ng TV. Because sanay na sanay ako sa television. But in this case, I guess it's very different. But like what I said earlier, sobrang na-enjoy ko talaga yung proseso ng paggawa. Meron kang space. At yun siguro yung pinaka-na-enjoy ko dito. Like si Direk Zig, lagi siya nandyan to guide us. Makikipagkwentuhan siya. Hindi siya magdidictate kung anong klaseng atake yung gusto mong ilabas dito, pero hahayaan ka niya. And then, you'll do different versions para at least mahanap kung ano ba talaga yung tamang timpla ng karakter mo. So, grabe, sobrang na-enjoy ko talaga yung paggawa ng pelikula. Salamat, sir. Maraming salamat, Sir Neo Tempo. Ang ating susunod na magtatanong ay si Salve Asis na Filipino star ngayon and pangmasok. Afternoon. Hey Dennis. Dennis, parang comeback ko to sa Metro Manila Film Festival. Paano ka nag-prepare doon sa character? At saka yung reaction mo na parang kailan yung anniversary ng Metro Manila Film Festival. Saka ka nakasali. Thank you. Well, feeling ko po, napakaswerte po na maging parte nitong ng grupo na to para po itong proyekto na to. First time ko mabasa yung script. Bihirang mangyari pero may mararamdaman kang magic at kurot talaga. At sa tingin ko yun yung pinaka-importante na kapag nabasa mo first time yung material, yung naapektuhan ka na agad. Maswerte na mapasama dito sa award-winning team na to. Napakagaling ng mga artista, mga kasama ko syempre sa pamumuno ni Direk Zig. At sa mga preparasyon naman na ginawa ko dito, syempre kami ni Ruru, sanay kami sa TV. Madalas kami napapanood sa TV. Meron kami mga roles na ginagampanan na markadong characters na napapanood sa television halos araw-araw. So dito, minabuti namin na talaga ibahin yung mga characters namin in terms of look, sa pagsasalita. And by the way, ito kasi sa character ko na to, merong face dun sa kwento niya na kinailangan niyang mag-sign language dahil dun sa trauma na naramdaman niya. Parang ayaw niya muna magsalita. So, ayun, pinag-aralan ko rin po yung sign language or tinatawag na dito yung FSL. And ano pa ba? Yun lang. Makikita niyo dito sa pelikulang to, mas less yung dialogue and makikita niyo kahit nagtitinginan pa lang, maintindihan niyo na kung ano yung gusto mong paliwatig na kwento. Gusto mong excited. Pero Dennis, ano yung challenges physically meant? Siguro yung challenge dito ay yung kailangan mag-effort na baguhin yung itsura. Dahil yung role ko dito ay isang notorious na kriminal at na-addict din siya dito. So, kailangan rin baguhin talaga yung kanyang itsura. So, kailangan ko mag-use ng ilang pounds para ma-achieve ko yung look na yun. And, ayun, mas kailangan lang mag-effort dahil syempre sa tagal ko rin dito sa industriya, kailangan may pakita naman akong bago na magiging curious lahat ng mga kaluluwa. Thank you very much.